Mga kasosyo, gusto niyo ba malaman ng mga klase ng blank t-shirt, ng common na blank t-shirt na ginagamit sa first time na clothing line? Halika, tingnan ko kung matutulungan ko kayo. Welcome mga kasosyo, dito po pag-uusapan natin kung ano-ano mga klase ng blank t-shirt ang pwede nyo gamitin sa clothing line ninyo. Actually, sa sobrang dami ng mga blank t-shirt na binibenta dyan sa labas, marami ho kayong pagpipilian. Pero, syempre, depende po yun sa magiging customer ninyo at sa magiging kliyente ninyo. Ito naman po natin na sa sobrang dami ng t-shirt, ng mga blank t-shirt dyan, iba-ibang texture po ng mga tela ang binibenta nila. Syempre, kung nagsisimula kayo sa clothing line, syempre, titingnan nyo muna po kung ano ang mas komportable sa inyo. At ngayon, kung maglalabas kayo ng produkto, doon nyo po susukatin kung gaano karami ng customer ang nagugustuhan sa mga blank t-shirt na binili nyo o sa mga blank t-shirt na kinuha ninyo. Maraming trial and error ho ang pwede nyong gawin dyan at mangyayari yan. Lalong-lalo na po sa first time na pagtayo nyo ng business clothing line po. Po sa mga blank t-shirt po, nandyan po yung iba't ibang klase ng putol ng t-shirt. Medyo merong dyan na pahalang at medyo meron dyan na palapad. Yun, kung tawagin. Tama ba? Palapad kung tawagin. At yung mga sinasabi po natin ng mga unisex na mga t-shirt, nandun ho yung tipong depende ho sa komportable sa mga magiging customer ninyo. Katulad na lang po kung unisex nga siya, pero hindi gusto ng babae, pero gusto ng lalaki ang mga t-shirt na binibenta nyo. Kasi depende ho yan sa size ng mga t-shirt na binibenta ninyo. O katulad na lang po ng, for example, mga large o kaya mga small to large na size. Makikita nyo po sila, at lalo-lalo na po kung first time kayo, makikita nyo po ang size ng t-shirt is yung tipong palapad na diretso. Siyempre, kahit na small yan, kung talagang ayaw ng babae, siyempre ang mga gusto ng babae, di ba yung tipong may mapakorte, o minsan naman may gusto yung straight lang, talagang gagamitin lang as a uniform. Doon nyo po tutuklasan at doon nyo pag-experimentohin kung ano yung mga klase ng mga t-shirt na gusto nila. Actually sa akin po, ang ginagamit ko po is dati, gumagamit ako ng Gildan na 100% cotton. Pero, na-realize ko every time na dinadryer ko, nilalabang ko, dinadryer ko, siguro mga dalawang dryer lang is lumiliit na siya. So, paano kung sabihin na natin na XL ka? Diba? So, pag tatlong laba ka na at tatlong dryer ka na, magiging large na lang yun. Well, ang kinaganda lang sa Gildan na 100% cotton is yung dito sa may bandang kwelyo o dito sa may bandang leeg, hindi ho siya parang nagbe-bacon kahit matagal na. Sabi ko sa inyo, iba't ibang klase ng t-shirt na pwede nyo pagpilian. Iba't ibang klase ng t-shirt ang pwede nyo tingnan bago nyo ibenta sa magiging customer niyo. Meron na tinatawag dyan na streetwear. Ang streetwear ho is yung medyo makakapal, mahaba ang manggas na tipong pang hip-hop talaga, yung tipong kahit large, kala mo sako na. Yun ang tinatawag nating streetwear na t-shirt. Meron naman na ibang t-shirt na katulad ng Bella and Canva na tatak, Bella and Canva na tatak. Yun din po yung isa sa mga ginagamit ko. Pero ang problema lang sa Bella and Canva, kahit gaano ho siya kakomportableng suotin, nagkakaroon siya dito ng bacon. Ayun, parang kumukulubot to pag medyo matagal na talaga siyang ginagamit. So ngayon, ang ginagamit ko po ngayon, yan, katulad po nitong suot ko, ang ginagamit ko po ngayon is Gildan na soft style. Kasi ang Gildan na soft style, sorry, nabubul pa ako. Masanay na kayo. Ang Gildan na soft style is pinaghalo siyang sa akin, para sa akin, isasuggest ko lang, para sa mga observation ko lang, is pinaghalo siyang Bella and Canva and Gildan na tatak. So, malambot siya at komportable ho ang tela, lalo na pag sinuot ko po. Kung makikita niyo po, meron ho akong sample ng Gildan soft style. Kung napanood niyo ho yung mga dati kong vlog,
o dati kong videos dito sa ano yan, soft style. Yan. So, ito po yung t-shirt na ginagamit ko sa kliyente ko. Kasi nga, unang-una, which is malambot na siya at komportable pa siyang suotin. Ayan po. Well, actually, 100% cotton din siya, pero pinalambot na cotton. Parang gano'n ang kinalabasan. Kung ikukumpara nyo po sa heavy cotton ho na nilalabas na gilda. Kaya ko lang naman nagustuhan yung soft style. Kasi unang-una, hindi ho siya palapad at hindi rin siya pahaba. Eksaktong-eksakto lang talaga. Kapag nilaban mo, well, lahat naman ng t-shirt talaga pag nilaban mo, lalo na pagka dryer mo ng heavy dryer talaga, yung mainit talaga, lahat naman talaga ng damit lumiliit. Katalo lang sila kung gaano kabilis lumiit. Yan. Katulad po ng 100% na cotton, 100% cotton is talagang mabilis talaga siyang lumiit. Kahit na anong klase o anong, kahit na gaano mo siya pinagkakaingatan at gaano mo siya paano mo siya i-heat, i-dryer, lumiliit talaga siya. Ang Bella Canva naman, ginagawa ko kasi, dati Bella Canva ang ginagamit ko. Ang problema lang sa Bella Canva, ang complaint lang naman sa akin is masyadong mahaba. Sobrang haba niya talaga. Pagdating dito is para siyang body fit pa talagang nakaganon talaga. So, may mga ibang tao na gusto yung ganon, may ibang tao naman na parang masyado silang na-fit o masyado silang hapit na hapit sa katawan, kahit nasabihin na natin na double XL na yung in-order nila or XL na yung in-order nila. Pero pagdating naman sa texture ng tela, is swabe naman talaga. Napakalambot po. Yun nga lang, ang di lang maganda sa Bella Canva is pag sinuot mo. Saktong-sakto lang sa katawan mo. Ngayon, pagka sakali man na gusto nyo magbenta ng mga pang-hip-hop na mga t-shirt, tumingin mo kayo ng mga t-shirt na pang streetwear. Yan, meron pong may mga tatak na mga blank t-shirt, I think meron yata Shakawear, yan, Pro Club. Yan yung mga alam kong blank t-shirt na ginagamit sa mga pang hip hop, yung tipong close neck na talaga siya pero yung manggas ay napakahaba. So gusto ko rin yung mga ganon, pero depende po kasi depende ho sa content or depende ho sa design na ilalabas niyo po. Actually sobrang dami ng blank t-shirt na pwede mong pagpilian kung tutuusin. Nasa inyo lang po yun, depende po yun. Kung meron kayong ang target niyo po is mga pangbabae, sasuggest ko lang sa inyo is Bella Canva. Maganda yung Bella Canva sa mga pambabae kasi syempre mga pambabae naman ayaw naman nila talaga ng masyadong mainit. Gusto nila yung tipong komportable sa katawan. Pero kung panglalaki naman at yung mga ang gusto nila is yung mga body fit na parang kita na talaga yung muscle nila, maganda rin ang Bella Canva. Kung gusto niyo naman yung tipong ano lang, simple lang, yung tipong pangmasa, isasuggest ko po sa inyo Gildan na soft style. Pwede rin heavy cotton yung sinasabi ko, maganda rin naman yun. Depende ho sa price na budget nyo po. Ang Gildan kasi, ang size ng ang heavy cotton na 100% na Gildan is medyo mura kung ikukumpara nyo sa soft style. Yan, kung i-search nyo po yan, yung mga klase ng mga t-shirt na gusto nyo pong i-testing muna at gusto nyo bilhin para at least meron po kayong idea kung gaano po komportable tulad ng sinasabi ko. At siyempre, kung nagsisimula naman kayo is pwede nyo gawin, bumili kayo ng tagi-isa para at least ma-compare nyo po. Yan. Pero ang sa akin talaga, soft style, the best. Yan. Gildan na soft style. Kasi kung titingnan nyo talaga, rekta lang yan, diretso lang yan. Maganda yan, unisex. Tulad ng maganda ang soft style niyan, lalo na pagka may mga umu-order sa inyo ng
pang uniform, sa mga restaurant na gagawin nilang uniform. Ayun po. Depende po yun. Pero kung sa akin lang, kung ako ang tatanungin ninyo, kung ilalabas niyo po siya sa market at ilalabas niyo po siya sa saan ba? Ilalabas niyo siya sa website ninyo, ang mas maganda, yung mas komportable kayo. Yan, katulad ng soft style. Well, opinion ko lang naman yun. At yun lang po mga kasosyo at maraming salamat. Sana ho, meron na naman kayong panibagong natutunan sa akin. Marami pa ho ako pwedeng share sa inyo sa video na to at marami pa ho akong pwedeng i-share about clothing line. At nagsisimula pa lang rin naman po ako. Meron lang po rin akong konting kaalaman na gusto ko lang ho ibahagi sa inyo. Yun lang po ang pakay dito sa video na to at sana yung matutunan kayo, subscribe lang kayo at i-like, share nyo na rin po itong video ko. Mag-comment lang ho kayo kung meron kayong mga ibang comment na gusto nyong sabihin at i-share para makita ng mga ibang tao. Share natin kung ano yung maalam natin about it. Yun lang po at maraming pong salamat at God bless po sa inyo. Let's go!